Mababa po yung firewall nila at yung mga pangkalabog na mga tangke pag sila nagre-refill. May mga kalabog ba na ito? Anong oras natatapos? 2 a.m. po, tas natatapos po sila ng alas 5 ng hapon. Nailapit nyo ba doon sa barangay? Nalapit ko po pero hindi ako pinansin. Actually, sir, hindi po kasi dumaan yan sa amin, sa barangay po. Dumiretso po sila sa munisipyo. Parang baliwala naman na rin yung mga sumbong namin. Hindi naman din natutupad eh. Isa lang naman po ang hiling namin, maayos na firewall. We want everyone to be happy. We want the residents to be happy. We want your business to be up and running and no problem. Wala nang ganitong klaseng mga delays. Ano ba, ma'am, yung nagiging rason kung bakit nagkakaroon kayo ng problema dun sa LPG? Mababa po yung firewall nila at yung mga pangkalabog na mga tangke pag sila nagre-refill. May mga kalabog ba na ito? Anong oras natatapos? 2 a.m. po, tas natatapos po sila ng alas 5 ng hapon. Anong klaseng lugar ang ini-stayan nyo? Industrial area ba ito? Residential? Ano ba siya? Residential po. Wala siyang ibang nakapaligid na mga warehouse din. So, nag-iisang warehouse lang yun doon sa lugar ninyo. Meron po siyang katabi sa loob. Sa loob po siya ng IGC. So, walang hilera na mga warehouse dyan. Wala po. Buo po siyang warehouse, tas nasa likod ka. Isang buong compound ng warehouse, tapos kayo ay isang bahay, doon malapit. Opo, mga residente. Ito ba'y official, as in residential area ba talaga? Yes po, may mga titulo kami. Na Okay. kami ang nauna doon. Nailapit nyo ba doon sa barangay? Opo, nalapit ko po pero hindi ako pinansin. Bakit daw? Kasi ang salita nila baka daw bigyan lang ng lagay hindi na ako magreklamo pa. Parang nangihingi ka lang daw umano ng pera. Opo. Para lang manahimik ka na. Manahimik. Kasi po, sa barangay po kasi, hindi po sila sa amin nag-complain. I think nagreklamo din po sila sa G. Kasama po namin ang munisipyo nung nag-respond noon doon sa complaint nila na meron daw nagre-refill ng gabi na maingay nga po. So, pinuntahan po yon ng BPLO, ng sinama din po kami ng munisipyo, kaya nakapag-onsite po kami. Ma'am, ano bang ginawa ng inyong municipality or city tungkol dito? Aside from the inspection ng BPLO, kasi nag-inspect lang sila, pero what happened after? So, bago po ma-approve yung area na yan, na itatayo yung business na yan, dumaan po yan sa with the community surrounding, yung with the vicinity po. Ang kanilang pakiusap sana dito sa said company na ito, na if maitataas lang yung dingding. Yun ang concern nila kasi nakakaamoy, nakakaabala. Tsaka matanong ko lang, meron bang regulating hours ba sila? Alas 2 ng madaling araw, may mga kumakalabog. Meron ba nagiging regulatory protocols ba para dito sa LPG na warehouse? Kasi given na may mga bahay sa paligid. Po yung unang pag-uusap dyan, na-address po yan na re-refill ng hating gabi. Yung solution na ginagawa ngayon to have oro na sign an affidavit of undertaking, yung oath of undertaking nila na ito yung mga kailangan nilang gawin. Yung sa akin kasi, ma'am, if may concern ng mga residente sana nung una pa lang and may mga nilapitan na pala ng mga network, bakit hindi pa rin na-resolve hanggang ngayon? Actually, sir, hindi po kasi dumaan yan sa amin, sa barangay po. Dumiretso po sila sa munisipyo. Una po, with regards po dun sa amoy. Last year pa po nila kino-complain yan yung regarding sa amoy at yung ingay. So we conducted for safety inspection po last year. So napag-alaman po natin na kaya po umaamoy, nagkakaroon po sila ng requalification ng tangke. Meaning, didins po yung mga tangke, nilalagyan po nila ng high pressure nitrogen yung LPG tank, yung pinaka-storage tank nila. Saka po nila pinapabuga, kaya po medyo maingay. Okay. At ginagawa po nila yon during shut-off time, madaling araw po talaga. Yung naman pong ingay na yun, sir, nangyayari lang po yun at yung maintenance na yun, every 5 years lang po. Bali na solusyonan na po yun, wala na po yung requalification na yun. Pwedeng naman po sa operating hours, 8 to 5 lang talaga sila nag-ooperate. Kaya po yung sinasabi na nagre-refill ng madaling araw, hindi po natin masagot kung totoo po yun. Samantalang ang sabi nila sa amin, ang operating hours is between 8 to 5 in the afternoon lang po. Aside dun sa complaint na regarding dun sa operating hours and amoy, paano naman yung mga binabanggit nila na certain things na kagaya ng dingding or what? Kasi nagkaroon na naman inspection. So ano po dapat bang patakaran na sundin ng ating mga kagaya niya na LPG station? Yung regarding po kasi, sir, doon sa claim nila, yung sa firewall, kasi actually po, yung nasa paligid po sa kanila na wall,
Hindi po kasi firewall yun perimeter wall po yun, bakod. Actually, sinukat namin yung nakaraan. According po sa fire code, pumapasa po siya kasi sa fire code po kasi 1.8 meters lang po ng perimeter wall, pasado na po. Ang problema po kasi sa doon sa area natin, yung lupa po kasi niya, pa-slope para po siyang pabundok. Doon po sa area ng Oro, malalim. Doon po sa residential, mataas po yung mga bahay. Kaya po pag nasa side ka ng residential, akala po nila mababa yung firewall. 5 meters po yung wall. Oh, ma'am, ano pong masasabi ninyo? Totoo ba yung binabanggit nila na every 5 years lang yung tinatawag na paglilinis at hindi araw-araw yung... Araw-araw po yung ingay, everyday nagre-refill. Everyday sila nagre-refill. At saka parang baliwala naman na rin yung mga sumbong namin. Hindi naman din natutupad eh. Isa lang naman po ang hiling namin, maayos na firewall. Binanggit naman nila, ma'am, ngayon, klinaro nitong kausap natin na fire inspector na hindi po yun firewall, bagkus ito po ay perimeter wall. Tapos yung binanggit nila, for example, ito yung bahay ninyo, lugar ninyo, ito yung sa LPG, so mas mababa siya. Sir, attorney, ano pong masasagot ng ating kumpanya regarding po dito sa reklamo ng mga residente na nakapaligid po sa inyong lugar? Tungkol po dun sa mga reklamo, the company naman is running away from those things. So we are ready to create mitigating measures naman po, sir. So kung may maingay, okay lang naman po sa amin, mag-adjust po kami, di ba? Kung baka mabawasan po yung noise. Pero Okay. as to the perimeter wall naman po, sir, pasensya na po, pero company kasi is bent on compliance Yes. sa mga government agencies. So we tried our best naman po, hanggang dun lang po talaga yung standard na we have to comply with. So yun lang po, sir. So, regarding the issues na may mga maingay, may mga maamoy, ano po ba, sir, ang magagawa ng inyong tanggapan tungkol dito? Yung sa ingay naman, sir, para po kasi isang agency, every 5 years lang naman po kasi yung sa storage. So, I can assure the residents na hindi na ho, mababawasan ho yung ingay or magsistop po yan. Yes, kasi sir, yung kagaya nitong video na pinapakita sa amin ngayon na kung saan nagkakarga atang inyong mga tao na mga LPG tank tapos para nagugulat sila, sobrang lakas ng mga kalabog. So, what are the mitigations to possibly avoid yung ganito? Pwede ba kayo gumawa ng posibleng lugar na yung loading bay nyo ay naka-enclosed na siya, hindi na siya out in the open? Yes, sir. Pag-aaralan po muna namin yan and we will have to consult with the BFP po. Baka maging dangerous naman po pag naglagay tayo ng enclosure. LPG po yan eh. So, the best is to have an open space. Pinag-aaralan ho namin baka pwedeng lagyan ng rubber matting para hindi yung ganun kaingay. Yung sa amoy naman po, yung nag-requalify po kasi natural ho magpapasingo ng kaunti. Pero that event happens every 5 years naman po. Ako, I can assure you po na yung amoy yan, kung meron man po, kukunti na lang po. Pero is there a possible way na to even lessen it na hindi din maano ng ibang residente kasi nakatira din sila sa tabi. Ang sabi nga din nila, sila naman din ang nauna dyan bago na itayo yan. So of course, sana mabigyan sila ng konsiderasyon given this. Rest assured po, we're trying to figure out or find a way para mabawasan po yung amoy na sinasabi ng mga residente po. Possible ba din na parang magkaroon ng official na pag-uusap between your company and the residents? Sila mismo ang kasama ninyo, iikot dun sa mismong compound, ituturo saan nanggagaling yan, para sila na mismo ang kausap ninyo, para kayo na mismo makakita na, ito pala yung problema. Sir, bilang isang kumpanya naman din, hindi naman kami ng negosyo, because we want everyone to be happy. We want the residents to be happy. We want your business to be up and running and no problem. Wala nang ganitong klaseng mga delays or problems. Yun lang naman, sir, yung pakiusap namin. Yes sir, no po, wala pong problema yun sir. And thank you for your guidance rin sir, tsaka support sa problema na to. Yung sa akin is, ano bang pwede natin magawa to be part of the solution? Now, it's more on partnering with the residents para sila mismo magsasabi from experience kung ano ba yung problema. Di po ba? Yes, So, sir. para after also as well, kasundo na kayo, I think that it should be also put in writing, siguro with the witness ng ating barangay, para lang it's on paper na ito na pagkasunduan, these are the problems that were raised. Yes sir, wala po problema sir. Alright? We can arrange that. Opo. Alright. Sige sir, I appreciate yung inyong pagiging open regarding this matter and answering the issues of the people. Yes sir, no problem sir. Alright. No Maraming problem. salamat sa inyo, attorney. Maraming salamat rin sir.
Tama po yan, Ginoong Carl Tulfo, at napakaganda po ng ganyang layunin at hakbangin. Ano? Kasi po, pagkakataon at nagkaayusan po at nakita ng solusyon, baka po dumating ang araw, makapagbigay din ng pagkakataon yung kumpanya sa mga naninirahan dyan na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng paghahanap buhay. Ang gusto naman nating lahat, magkaroon ng kalutasan, magkaroon ng mabuting kabuhayan, pati na ito pong mga residente na kapaligid. So, siguro ma'am, assist na lang ang inyong tanggapan regarding dito. Okay po, Ma'am Christine? Sige sir, at any time naman po, open naman po yung barangay. Or we can also invite both parties po dito sa barangay para gawin po natin yung kasunduan nila para sa timeline ng kung ano man yung makakome up nila na agreement. Tapos ma'am, kung pwede din, no, nakasama din ng BPLO, tsaka kung may city engineering ba din dyan, para lang ma-check kung ano bang possibilities at options na pwedeng pag-usapan regarding sa ano bang pwedeng solusyon. Yes po sir. Alright. Sige pa. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Thank you din po. Pagkatapos nitong programa natin ngayon, magkakaroon din tayo ng part 2. Gusto ko makakita ng update. Yes po. Mag-send kayo ng picture, video, ano bang ginawa ng local Sure po. government para makita lang natin na nagkaroon talaga na maayos na solusyon Yes para po. dun sa mga residente. Mga ma'am, no, ang aking pakiusap sa inyo na mag-send po tayong picture, video, lahat para may mata din kami Opo. tungkol dun sa mga gagawin sa lugar. And at the same time, maging bukas din ang ating kaisipan kung ano ba yung mga iba pang option. At iba pang solusyon. Kasi kung tayo naman ay namimilit sa isang bagay, ay tayo na din ay nagigihad lang sa solusyon. So, yun lang po ang aking pakiusap. Ako naman din nagpapasalamat sa inyo sa paglapit ninyo dito sa aming tanggapan dahil sa tiwala ninyo sa aking ama. Ako naman nagpapasalamat sa paglapit ninyo. Okay po? Maraming salamat. Sir Ben, Sir Carl, maraming salamat po at action na rin ang aming problema. Magkakaroon na po kami ng agreement sa darating na Tuesday. Naway, itong mga pangako nila matupad na yung darating na kasunduan namin. Maraming salamat po, Sir Ben, Sir Carl.